Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ang ika-17 araw ng ating paglilingkod sa Mahal na Birhen, ang buwan na ito ng Flores de Mayo. At matapos nating ialay sa ating mahal na ina ang ating unang bulaklak, yung pagdarasal ng isang bahagi ng banal na rosaryo, ngayon naman ay tignan natin yung pangalawang bulaklak, yung assignment natin na iaalay sa Mahal na Birhen sa araw na ito. At ang assignment ay ulit-ulitin, paminsan-minsan, ang paggawa ng act of contrition o pagsisisi sa buong maghapon at hagkan ang krusipiho. Okay? So, ang assignment natin sa maghapon ito ay let us get certain moments of the day para mag-recite, magdasal ng pagsisisi, okay? Act of contrition, okay? At kapag ginawa natin to, ay halikan natin ang larawan ng Panginoon na nakapako sa krus, okay? So yan ang ika-17 assignment para sa ating Flores de Mayo sa maghapong ito. Okay? So ngayon, ay tingnan natin, maganda ngayon, bagay na bagay kasi araw ng linggo, okay? Maganda yung pagninilay natin sa araw na ito, pagninilay tungkol sa pagdedebosyon sa Mahal na Birhen. Okay? Pagninilay tungkol sa pagdedebosyon sa Mahal na Birhen. Ang sabi ni Padre Mariano Sevilla ay ito: ang debosyon o ang paglilingkod sa Mahal na Birhen ay, tingnan yung pagkakasabi niya, I will read it word for word, ay totoong malaki ang kabagsikan. Modern language, malupit. Okay? Malupit na malupit ang debosyon o ang paglilingkod sa Mahal na Birhen. Bakit sasabi na pet malu? Bakit malupit? Mabagsik. Okay? Malaki ang bagsik o malaki ang kapangyarihan ng debosyon sa Mahal na Birhen. Ito ay sapagkat ang Mahal na Birhen ay ina ng Diyos. Napakasimpleng dahilan. Okay? Mabagsik ang debosyon sa Mahal na Birhen dahil ang Mahal na Birhen ay ina ng Diyos. Siya'y ina ng Diyos at buong-buo sa kanyang kamay ipinagkakatiwala ang lahat ng kayamanan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang lahat ng kayamanan ng awa at biyaya ng kanyang anak na si Jesus. Alam po ninyo, itong parokya ng Most Holy Redeemer, ang patron dito ay ang Our Lady of the Sacred Heart, Hope of the Hopeless. At yung teolohiya sa likod ng title na yan, Our Lady of the Sacred Heart, Hope of the Hopeless. Sasabi namin, makapangyarihan ang panalangin ng Mahal na Birhen sapagkat siya ay ina ng Diyos. At ipinagkatiwala sa kanya ng mahal na puso ni Jesus ang lahat ng kayamanan ng kapangyarihan ng Diyos, ang lahat ng kayamanan ng awa at biyaya ng kanyang anak na si Jesus. Diba? Kapag pinagdiriwang natin yung devotion sa Sacred Heart, we always talk about the treasures of the Sacred Heart. Okay, yung kayamanan na nakapaloob sa puso ng Panginoon, that the Sacred Heart of Jesus ay parang isang balong malalim na pinagbubukalan ng lahat ng uri ng grasya, lahat ng uri ng kayamanang makalangit. At sa teolohiya ng title ng Our Lady of the Sacred Heart is Christ our Lord entrusted
to the hands of His Holy Mother all the treasures of His Sacred Heart. Maganda yung pagkakasabi doon sa novena prayers. Sabi namin sa novena prayers, Christ our Lord has entrusted everything, Christ our Lord has given His Mother the power to influence His Sacred Heart. Okay, the power to influence His Sacred Heart. Yung kapangyarihang maimpluwensyahan ang mahal na puso ni Jesus. At ang kapangyarihan ito, naturally, comes from the motherhood of the Blessed Virgin Mary. Kapag ako nagsisermon tungkol sa Our Lady of the Sacred Heart, lagi sinasabi yan, talagang kung gusto mong makahingi talaga ng pabor sa akin na hindi ko mahindian, nako, idaan mo sa nanay ko. Appointment na ang hirap kunin mula sa parish office, nako, idaan mo sa nanay ko. At kapag nanay ko na nag-request sa akin, hindi ako nakakahindi. Hindi ako nakakahindi talaga. Okay? Yun yung maternal influence. The power of the maternal influence of the Virgin Mary over the Sacred Heart of Jesus. Para talaga itong nobena sa Our Lady of the Sacred Heart. Ang sabi ni Padre Sevilla, sabi niya, paanong maitatanggi ni Jesus sa kanyang ina ang anumang bagay na kanyang hingin? Paano maitatanggi ni Jesus ang anumang bagay na hingin ng isang inang banal na banal? Paano niya matatanggihan ang isang inang nagpasuso sa kanya, nag-andukha, nag-iwi, nagpakait, nag-alaga, nagpakait, okay, malaking mga Tagalog, nagpakait, nag-alaga sa kanya, na sumasama sa kanyang paglalakad hanggang sa paanan ng krus at sa pinagbaunang libingan. How can Christ our Lord refuse that kind of mother that He has? In fact, if you remember the wedding at Cana, di ba? Umpisa, ayaw naman makialam ni Jesus doon sa pangangailangan ng mag-asawa di ba? Sabi ni Mama Mary sa kanya, wala na silang alak. Ano sabi ng Panginoon? Ay nako, babae, ano naman to sa iyo? Ano naman to sa akin? Hindi pa ito oras, hindi pa ito ang aking oras. But our Blessed Lady, maybe with that motherly confidence, she goes to the waiters, then she tells them, kita niyo yung mamang iyan, yung tumatagay kasama nung 12 pang mga kabarkada niya. Do what He tells you. Puntahan niyo and do what He tells you. Siguro nung lumapit yung waiter sa kanya, umiinom ng alak si Jesus, ano meron? Ano ganap? Siguro sabi ng waiter, sabi ho nung ale, punta daw kami sa'yo. Siguro si Jesus, nagkamot na lang ng ulo ng ganyan. Nagkamot na lang ng ulo. Napailing na lang. Nanay And there you go. Mary expedited the coming of the hour. Because at that moment, Jesus performed the first of His signs. And what was the sign? The turning of water into wine. So paano matatanggihan ni Jesus ang ganyang klaseng nanay? Inibig ni Maria ang kanyang anak ng higit pa sa lahat ng bagay. At inibig naman ng anak ang kanyang ina ng higit pa sa lahat ng nilikha. Ganda nun. Okay? Mary loved her son above everything else.
and the Son loved His mother above all other creatures. Kaya nga talagang lubos ang katamisan ng debosyon sa mahal na birhen dahil siya ang ating ina. Ang sabi ni Saint Stanislao de Kostka, sabi niya, ang ina ng Diyos ay aking ina. Ang ina ni Jesucristo ay aking ina. Si Jesus at ako, kaming dalawa ay anak ng isang ina. Ito ang dahilan kung kaya di lamang walang patid na biyaya ang pinagkakaloob sa atin ng mahal na birhen. You see, tingnan niyo yung Birheng Milagrosa, nakalahad ang kanyang mga palad, nakalahad ang kanyang mga kamay. At mula doon sa kanyang kamay ay ang mga rayos ng pagpapala ng Diyos. Walang patid na biyaya ang pinagkaloob sa atin ng mahal na birhen. Kundi naman, sinasamahan pa ang mga biyayang ito ng pagsintang ina. Not only does the Blessed Virgin dispense countless graces, the dispensation of countless graces, dinadagdagan pa yun by the mere fact that it is given with a mother's love. Okay? The dispensation of divine graces is done with a mother's love. Bakit masarap ang lutong bahay? Because it is prepared with a mother's love. Bakit napakatamis ng debosyon sa mahal na birhen? Dahil ang biyaya na kanyang ipinamamahagi sa atin ay pinamamahagi kaakibat ng pagmamahal ng isang ina. Sinasamahan pa ito ng mga biyaya ng pagsinta ng isang ina. Pinakikinggan ang ating mga kapamanhikan. Ang ganda nun. Ganda ng Tagalog nun Pinakikinggan ang ating mga kapamanhikan. Tayo'y sinasagot, kinakausap ang ating puso, at kung magkaminsan ay malaking totoo ang kagiliwan at kaaliwang ating nararamdaman, na tayo'y nagkakantutunaw sa luhang bumabalong sa ating mga mata with such tenderness. Okay? Talagang kinakausap tayo ng ating ina mula sa ating puso, at ito'y pinanggagalingan ng tunay na kaaliwan, kagiliwan na ating nararamdaman. Kagiliwan na ating nararamdaman. Alam niyo, if you truly love the Blessed Virgin Mary, if you really love the Blessed Virgin Mary, you will always find delight in conversing with her. Ang debosyon sa mahal na birhen ay totoong kagiliw-giliw na lubha, sapagkat siya ay ina ng makasalanan. At bagamat tayo ang nagpako sa krus ng kanyang anak na si Jesus, iniibig din niya at kinaliligayang matawag na siya'y ina nating lahat. Ego sum mater peccatorum, I am the mother of sinners. When Christ our Lord was hanging on the cross, she entrusted his disciple to his mother. Woman, behold your son. Not only was she mother of the sinless Son of God,
but now she is mother of the sinful disciple. Mater peccatorum, mother of sinners. Anong laki ng katuwaang kinakamtan ng kanyang puso kung kanyang mapagkasundo ang dalawa niyang anak, si Jesus at tayo na mga makasalanan. Ang ganda nun. Anong saya na maidudulot sa puso ng mahal na... Tandaan niyo, sabi Saint Stanislaus Kostka, di ba? Sabi niya, she is my mother. My mother is the mother of God. My mother is the mother of Christ. Therefore, Christ and I are sons of only one mother. At ang sabi ni Padre Sevilla, sabi niya, anong ligayang dinudulot sa puso ni Maria kapag naipagkakasundo niya ang dalawa niyang anak, si Jesus at ang kanyang makasalanang kapatid. Si Jesus at ang makasalanan. Kaya nga, kung ikaw ay makasalanan, mabibigyan mo ang iyong ina ng isang dakilat tanging kaluguran na ipinangayuyu papa mo't iluhog sa kanyang mga paa ang bakal na ginagamit mo upang ipako si Jesus sa krus. Let us humble ourselves and throw ourselves to the feet of our mother and surrender to her the hammer that we use to nail her son on the cross. Ialay natin sa kanyang bakal na ginagamit mo sa pagpapako kay Jesus. Lumagay ka sa kanyang mga mahal na kamay at wikain ang tunay na pagsisisi. Mater peccatorum, ora pro me. Ina ng mga makasalanan, ipanalangin mo ako. Narito po ako't dumudulog sa iyo, o inang kaibig-ibig, Mater peccatorum, ina ng mga makasalanan. Halimbawa na binigay niya ay year 1713. Okay, 1713. Sabi niya, isang binata ang nanatili sa pagkakasala. Ang sabi niya, nasabi ko ito sa inyo kahapon. Sabi na, di ba? The perseverance in sin and devotion to the Blessed Mother cannot go together. Either you give up your perseverance in sin or you give up your devotion to the Blessed Mother. Kaya hindi ito pwedeng pagsabayin. So noong 1713, nahulog sa kalagim-lagim, nahulog sa kasalanan, na isang malaking kasalanan ang isang taong taga Flanders. Okay? At nung nahulog siya sa kasalanan, malaki ang kanyang kahihiyan, hindi niya kinayang ikumpisal to sa pari. Tatandaan niyo yung minsan nakita ko sa social network na yung meme, sabi, Satan tempts you to think not to be ashamed of committing a sin. And then once you have committed the sin, he tells you to be ashamed to confess them. So yun yung nangyari sa nasabing binata. Nakagawa siya isang mabigat na kasalanan at hindi niya magawa na maikumpisal ito. Ilang beses na siya nagkukumpisal pero hindi niya maipagtapat yung iisang kasalanang iyon sa pare. Therefore, he has been making bad confessions repeatedly. He can confess the other sins, but he cannot get himself to confess
that one sin out of embarrassment, out of shame. So pinagkukumpisal ang iba niyang kasalanan, ngunit ito'y parati niyang yung isang kasalanan iyon, parati ang pinagkakaila at itinatago. Sa bagay na ito'y malakit matindi ang kabalisahang naramdaman ng kanyang kalooban. Ngunit ano ang mahihita kundi siya makaahon-ahon at di niya malaman kung paano ang pag-ahon sa banging kanyang kinahulugan. So sa ganyang kalagayan, naisip niya, to make a pilgrimage to the shrine of the Blessed Virgin Mary in Alye. So nagpasya siya na mag-pilgrimage sa isang Marian shrine. At naisip niya, maliligtas na siya noon. Matutupad na niya ng magaling ay nangako siyang pupunta doon, magpipilgrimage. Naisip niya, pag nag-pilgrimage ako, mapapatawad ang aking kasalanan, lahat yung kasalanan hindi ko masabi-sabi sa pare. Hindi ko maipagtapat sa pare. Okay? So, akala niya yung paggawa ng debosyong iyon sa mahal na birhen ay ipagkakamit niya ng kapayapaan at katahimikan ng kalooban. Kaya nga't lumakad na siya. Ngunit nung siya'y nandun na sa patio ng simbahan, parang naramdaman niyang pinipigil siya ng isang kamay na hindi niya makita. Nagpupumilit siyang pumasok pero hindi mangyari, hindi siya makapasok. Naramdaman niyang hindi siya makakilos. Ngunit hindi niya alam kung sino ba yung humaharang sa kanya. Pagdakay, nakilala niya ang dahilan kung bakit siya hindi makapasok. Na hindi makitang kamay, hindi siya makapasok sa loob ng simbahan. At sa oras na yon, nagtika siyang matibay na ikukumpisal niya ang lahat ng kanyang kasalanan, maging yung kasalanan hindi niya kayang ikumpisal. At nung nagpasya siya na gawin yon, nawala yung pumipigil na kamay sa kanya at nakapasok siyang sa loob ng maluwag at wala man lang kahirap-hirap. Agad siyang humanap ng paring nagpapakumpisal. Pinahayag niya ang lahat ng kasalanang nagawa niya sa kanyang buong buhay. Ano pat, nung siya'y bumalik sa kanyang bahay, taglay ng kapatawaran at ang malaking katuwaan dahil sa pinagkakaloob ng biyaya sa kanya ng mahal na birhen, na higit pa sa kanyang ninasat pinagpipilitan. Okay? So, ang handog natin sa araw na ito, ipalagi mo, ipalagi mo ang pagdarasal na rosaryo. Pero ngayon, ang assignment ay ito. Okay? Lalong magaling kung ang ibang tao ay mahikayat mong magdasal ng rosaryo kasama ka. Ala? Okay? So, yun ang assignment natin today. Humatak ka, maghikayat ka ng iba pang tao na sumama sa iyo sa pagdarasal ng rosaryo, humanap ka ng sasagot sa iyong pagdarasal ng rosaryo. Okay? So parang bring a friend. Parang ganun ang assignment natin ngayon. Bring to Mama Mary a friend. Dala ka ng isang kaibigan na sasama sa iyo sa pagdarasal ng rosaryo. Hakulatoria, Mater Amabilis, Ora Pro Nobis. Inang kaibig-ibig, ipanalangin mo po kami. Let us pray. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. O Mary, you shine continuously on our journey as a sign of salvation and hope. We entrust ourselves to you, O health of the sick, who,
at the foot of the cross were united with Jesus' suffering and persevered in your faith. Protectress of the Roman people, you know our needs, and we know that you will provide so that as at Cana in Galilee, joy and celebration may return after this time of trial. Help us, Mother of Divine Love, to conform ourselves to the will of the Father and to do what Jesus tells us. For He took upon Himself our suffering and burdened Himself with our sorrows to bring us through the cross to the joy of the resurrection. Amen. We fly to Thy patronage, O Holy Mother of God. Despise not our petitions in our necessities, but deliver us always from every danger, O glorious and blessed Virgin Mary. May the divine assistance remain with us always. May the souls of the faithful departed through the mercy of God rest in peace. And may the blessed Almighty God, Father, Son, and Holy Spirit come down on you and remain with you forever and ever. Amen. Salamat po sa inyong pagtatangkilik sa Flores de Mayo, araw po ng linggo ngayon. Huwag kayong makakalimot magsimba at magkita-kita tayo muli bukas para sa ating Flores de Mayo. Maraming salamat po.